Sa aklat ng Levitiko sa Lumang Tipan, merong prescription ng batas na nagsasabi kung ano ang inutang, siya rin dapat ang kabayaran. Ito yung sinasabing a tooth for a tooth, an eye for an eye. Kaya kung ikaw ay nakasakit ng kapwa, napilayan mo siya, dahil sa strict justice, kailangan pilayan din yung tao na gumawa sa iyo at namilay sa iyo. Kung ano nga ang ginawa mong hurt sa tao, yun din dapat ang ibuelta dun sa taong gumawa nito. At yan ay accepted dahil yan ay nasa batas dati sa Lumang Tipan. Yan ang kalakaran. Pero ngayon, pagdating ni Jesus, kakaiba ang kanyang sinasabi dahil kung ikaw ay hiningan lumakad ng 1 kilometro, dapat ay 2 kilometro. Dati, yung 1 kilometro, yun yung sinasabing an eye for an eye. Pero ngayon, 2 kilometro ang hinihingi. You have to be generous. You have to be merciful. Bakit kaya? Ano kaya ang meron sa bagong batas ng Panginoon? Unang-una, dun sa lumang batas, hindi ito nagiging daan upang mahilom ang puso't kalooban ng tao. Kahit nag-eye for an eye na sila, nag-tooth for a tooth, kumbagay nagkabawian na, sa isa't isa, nandun pa rin yung galit sa puso kahit sila'y nakakuha na ng strict justice. Pero dito sa bagong batas ni Kristo, kapag ikaw ay naging mahabagin, maging sa mga taong gumawa sa iyo ng kasalanan, ito yung nagpapahilom sa puso ng tao. At the same time, maaari ding magpahilom sa tao na nakasakit sa iyo. Dahil kung habag ng Diyos ang dumadaloy at gumagana sa puso ng isang tao, karaniwan yung mga taong nagagawan at nakakakita ng ganitong kabutihan ay nawawala na rin yung kanilang galit sa isa't isa. Kaya yung paghihilom ng puso't kalooban ay napakahalaga sapagkat yun ang totoong tinatawag nating salvation. Naliligtas tayo upang gumanti, sa halip ay tayo makapagbigay. Sapagkat yan din naman mismo ang ginawa ni Kristo. Hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan at namersa ng mga tao upang yung gumawa sa kanya ng masama at nagpako sa kanya ay gantihan niya. Sa halip ay pagpapatawad ang kanyang iginanti, habag ang kanyang iginanti. Kaya hindi ipinagkasala ni Kristo ang mga pangyayari sa buhay niya na sana'y kung gagamitin niya lang ang kanyang kapangyarihan, pwede niyang pugnawin at sirain ang mga tao na gumawa sa kanya ng masama. Kung kaya pwedeng makita natin sa ating mga standards ngayon, kapag may gumagawa sa atin ng masama, ano ba ang ating nagiging saloobin sa kanya? Nakadarama ba tayo na gusto nating maghiganti? Kuminsan kasi, sa halip na paghihiganti lamang ang ating gawin, lagpas pa sa tooth for a tooth ang gusto natin. Kung hanggang dito lang ang hurt na ginawa sa atin, gusto nating lagpasan pa yung ginawa sa ating sama ng tao. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong labanan ang taong gumagawa ng masama, sapagkat kapag masama ang iginanti mo sa kanya, dahil gumagawa siya sa iyo ng masama, ay pareho na kayong masama. Parang sinasabing wala ka nang ipinagkaiba sa kanya.
Kaya ang Kristiyano dapat palagi nagniningning, kakaiba ang ginagawa. At ito yung maglalakad ng another 2 miles. Ihigitan mo yung kung ano yung kalakaran. Pero ito nga ang sinasabi ni Kristo, hindi na dapat yung lumang batas ang nangingibabaw, kundi ang batas na ng habag ng Diyos, batas ng pag-ibig at pagpapatawad. Dahil ito ang standard ni Kristo, ito ang dapat sinusunod ng bawat Kristiyano. At napakahirap nito dahil ang ating puso't kalooban, ang ating mga damdamin, kapag nakadama na tayo ng galit sa kapwa, para ang hirap-hirap maalis kahit matagal nang nangyari kapag naaalaala natin, hindi tayo makalaya sa bangungot ng masamang ginawa sa atin ng ating kapwa. Pero kung yun nga, lalapit tayo sa Diyos upang hingin ang biyaya sa pamamagitan at tulong ng Espiritu, mapaghihilom niya ang ating galit, makapagpapatawad tayo, at tayo ay magkakaroon ng ibayong kapayapaan sa puso. Sino ba ang hindi naghahanap ng mapayapang buhay? Lahat tayo gusto natin ay tahimik at payapa. Pero mangyayari lang yun kung magpapaubaya tayo sa Diyos na Siya ang gumawa, sa halip na tayo ang gumagawa ng paraan para tayo makaganti sa mga taong nakasakit sa atin. Kaya magpatuloy tayo sa pagdiriwang, taglay ang alaala ng bagong utos sa ito ni Kristo para sa ating lahat.